Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin ano ba yung mga possible na maging future updates nitong si Nightcrow para mapaghandaan natin ano ba yung kailangan nating i-hoard na item na ngayon habang mura pa. So sa mga makakapanood dyan, it's either na mag-hoard kayo or hindi. So bigyan ko lang kayo ng idea na possible na maging updates or future updates na rin. So ngayon, ang update niyan is sa Tuesday. Tapos yung possible na sigurado, yung Crusade na ilalabas ngayong October is sa 29. Kasi nung nakaraan, 'di ba, yung region merge laging katapusan ng buwan o last week of the month. So dito, based dito sa kanilang roadmap, yung susunod is Crusade pre-season. So bigyan ko lang kayo ng idea dito kung ano ba tong Crusade na to. Based sa core kasi guys, para siyang kung nakapaglaro kayo ng Mir 4, para siyang Castle Siege na kailangan mag-bid doon sa isang territory. Territory kasi dito sa tatlong territory. Tapos doon, kapag nanalo, ayan, kita nyo naman yung pamigay nilang diamond dito. Depende yan kung anong territory yung nasakop para sa season. Siguro per season yan, kasi sa Mir 4, merong Castle Siege, merong Sabuk War. Sa Sabuk War is seasonal lang, tuwing katapusan ata ng buwan yun, or every 3 months ata yung Sabuk War. So matagal na war yun. So dito siguro, baka ganun din katagal bago nila makuha yung territory. So, magtatagal sila doon for siguro 2 months, 1 month, depende kay Nightcrow. So, ayan, yan lang muna yung hint regarding dyan sa Crusade. So, ano ba yung mga possible na maging future events na lang, guys? So, since nagkaroon na ng bagong item, ito kung mapapansin nyo dito, may port advance muna. Nag-port advance muna sila bago nila ni-release itong new item which is nilabas na sa atin. Nauna yung port advance bago tong new item, no? Added new Night Raven equipment which is nauna na sa atin bago yung port advance. Kasi yung port advance mangyayari is sa November pa 2024. So ibig sabihin November 24 katapusan ulit yan last week of the month. So, ano yung susunod na event dito? Ito na guys, yung Awakening na sinasabi natin. So, it's either na baka ilabas lang sa 8 or 15 o hihintayin pa yung port advance bago ilabas tong Awakening. So, ano ba yung Awakening? Marami nag-ask nito. So, kailangan mo makapag-enhance. Kung makapansin nyo nung nakaraan, nagbigay sila ng enhancement sa dito sa artifact. Itong kailangan nyo itong 4 sa kaliwa na kailangan ma-plus 6. So, every item, ayan, 4 types, relics, amulets, gems, and runes. So, ito yung kailangang requirement. 1 blessing aura para dito sa relics. So, ito yun guys. Ang kailangan mo dyan is isang Prosentir at saka 10 Morion. Okay? Tapos, 150k gold coins. Tapos, 10% chance lang yung sa production, 10% lang. So, possible na ito yung magawa ko. Okay? Possible na yung Sacred Relic is ma-awake ko. Tapos, ito rin yung Amulet of Life kasi isang piraso lang na Advanced Blessing Aura. Sa Advanced Blessing Aura naman, kailangan mo ng 2 Prosentir at 10 Morion. 250k gold naman. So, kung makapansin nyo, alam nyo na kung ano yung tataas na possible na item. Prosentir, 10 Morion, tapos dito, Prosentir, Morion na naman. So, dalawa yan. Prosentir, Morion. Siyempre, including na rin yung gold coins. Malaki-laki din yan, guys. Tapos, hindi yan sure ball na magagawa. So, nababasag yan. Nag-failed. Tapos, yung sa ano naman, yung sa Jewel of Night at saka sa rune na natitira, tag 5, guys. Imagine, tag 5. So, tingnan natin yung required sa Advanced Blessing. Sa Advanced Blessing, ayan, mapapagastos sila dito. Pero dun sa rune ng pinakamahal guys, 2 Prosentirs at 60 golden skills at saka tong 60 gold pieces. Ano tong 60 gold pieces? Since Korea to guys, ito ay carving knife. Kasi nandito yan gold piece bound 15. So dito 60 pieces yung kailangan at saka 5% lang yung success rate niyan. 100% kapag 20 failures. Kung mapapansin nyo, kailangan nila ng 60 times 20. So, kulang-kulang 1,200. Tama? 1,200 times 5 pa. So, sa sure ball, 6,000 na gold pieces ang ilang carving knife ang kailangan nila dyan. Same with golden skills. Okay? So, sobrang mapapagas dito yung mga koya. Unless maano nila yan, yung sure ball na gada apps nila, success, 5% nga lang yung chance of success in production. So, ibig sabihin, mapapagas sila dyan. So, ang tendency niyan, ang item na pwedeng tumasak Prosentir, golden carving knife, golden weighing scale, gold coins, at saka, syempre, etong Morion para dito sa Awaken na to. So, kung mababasa nyo to
by Monday, nakita nyo na may awakening na, new awakes, ganon, artifact, alam nyo na kung ano yung tataas. So sa ngayon, may mga naka-hoard na ako nyan, golden weighing scale, at syempre, yung carving knife. Kasi mura siya ngayon eh. Ayan, mura siya, 2.43. At etong golden carving knife. Okay? So, yun lang muna sa ngayong araw na possible na maging updates nila ay ilabas na tong awakening. Kasi yung susunod na dito is Epic Dungeon, ay yung drop event. No? Epic Dungeon na to eh. Yung Epic Dungeon kasi guys, based dito sa core kasi, ilalabas pa to sa November din. So, sa November, alam niyo naman kung ano tataas dyan eh. So, higher seal, syempre, kung ano yung pang port glass. Tapos, papyrus para dito. Pero dahil October muna tayo guys, yun yung mga tataas. Morion, Procentir, Carving Knife, tsaka yung Golden Weighing Scale. Nasa sa inyo guys kung mag-hoard kayo or hindi. No? Hindi ako sure na tataas ba talaga yun ng sobra. Pero syempre ako mag-hoard na ako. Kasi 409 lang yung nagbebenta. Palagi natin times 10 bawat isa. Times 10 bawat isa. So ang stock lang nila is 4,000 lang. Sabi ko nga kanina, 6,000 mahigit sa isang character. So, kita nyo naman kung ano yung magiging demand soon. 252 lang ang nagbebenta. Imagine times 10 nyo lang yan. Kahit times 100, 25,000 ng stock. Kakaunti lang yun para sa upcoming na awakening. Gaya na sabi ko nga sa inyo, ganyan si Nightcrow, medyo mababa yung chance. So, pahihirapan yung mga kuya para mas lalo silang lumakas. Okay? So, yun lamang guys. Hanggang sa muli. Keep grinding. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. I-like itong video to kung nakatulong. Paalam.